Hallelujah. So, let us open our Bible to the book of 2 Timothy chapter 3 verse 1. Amen. At sa mga sumusunod pong talata, actually madalas naman natin pong itong napag-aaralan na. Amen. At ito po yung very evident na nagmamanifest po sa kasalukuyan. At alam po natin na nakikita po natin na ito po yung nagaganap sa kapaligiran po natin. At yun po yung maraming inaalala ng maraming tao. No, sila po ay natatakot at marami po ay nawawalan ng pag-asa sapagkat pag narinig lamang po natin yung salitang end times, medyo ano na po yun, di ba? Medyo nakakatakot para sa kanila na wala pong pagtitiwala sa Panginoon at hindi po natin alam na tayo nga na-excite sa muling pagbabalik ng Panginoon, pero maraming tao ay nandun po na natatakot sa mga kaganapan sa kasalukuyan at talaga namang nakakatakot, no? Kung ang pag-uusapan lang ay yung emosyon po ng bawat isa sa atin, pero nandun po na praise God, hallelujah, at meron pong salita ng Panginoon na tayo po ay napapanaligan, nagbibigay sa atin ng pag-asa at katatagan. So, basahin po natin 2 Timothy chapter 3, verse 1. Sabi po, "But know this, that in the last days, perilous times will come." So, mapanganib po ang panahon ngayon. At, hallelujah, walang kasiguruhan sa bawat araw. Talaga magtitiwala ka lang sa Panginoon. At kahit na po sabihin natin Kristiyano, at tayo po ay nananalangin pag umaga, hindi po assurance po sa atin na hindi ka minsan makaranas ng aksidente. Kami nga po, nakaraang linggo, nagmumotor po ako kapag hinahatid ko po si Ate Shirley sa pagpasok sa trabaho. Di ba, umaga, nagpe-pray ka naman. Talagang nagpe-pray po kami, lalo na bago kami kumain, may kanya-kanya pa kaming prayer. So, papanalangin na ingatan ka. Pero nung pong nandun na kami paakyat ng Julia Vargas, medyo siksikan po yung motor doon may motorcycle lane, may bicycle lane, pero yung motorcycle nagiging bicycle yung bicycle nagiging motor, nagiging kung sumasama din sa mga kotse, gustong sumingit. Medyo may mga po din may mga barrier, pero yung parang cone. So yung parang cone na yon, nandun po na pag hindi mo siya nakita, talagang parang wala na kasi siksika na talaga. Kaya lang, nandito po ako sa banda, bumanda ako ng kanan para medyo dire-diretso yung takbo kasi nakita ko medyo maayos. Kaya lang yung pagbalik na parang bigla ka lang, na nandyan na pala yung cone, mabanggain mo. Hindi ko naaalala, lang pala yung plastic, di ba? Dapat pala sinipa ko na lang. Hindi po, pagka kinabig ko ng konti. At hindi naman talagang mabilis yung takbo. Tumama po ako sa, alam ko, Montero o Fortuner. Meron na po akong may trauma na po ako sa Avanza. Sa Innova. Kasi nung nakabangga ako nung Innova dati, natulog talaga ako, galing ako Teresa, pauwi na galing sa gawain, natulog talaga ako. Ang alam ko, nasa Taytay pa ako, yung pala, nandito na ako sa yung paakyat dito sa may floodway. So talagang nandun po na tinamaan ko, buti na lang nagmamadali yung nagmamadali siguro yung may-ari ng sasakyan. Hindi na at saka siguro alam niya hindi ko naman talaga tinamaan ng walang gasgas, walang medyo na pa nga yung tapalo doon sa unahan ko Pero kung yung iba yon, peperahan ka na naman, sabihin nagasgasan mo o kaya tinamaan mo yun. Pero hindi Kaya lang, nandun po, nag-fellowship na naman kami sa sahig sa daanan ni Ate Shirley na nakahiga po kami pa rin. Sabi ko, okay ka? Okay, tayo. Ganun kami lagi na-aksidente kami, hindi dahil sa kagagawa namin. Mayroon mga 2 beses dito sa highway dun sa Basta, ang kagandahan lang nun, mas lalo siyang napapalapit sa akin kasi nakayakap siya lagi na. Kaya kahit na nakahiga na kami, sabi ko, bumitaw ka na, tatayo na tayo. Kasi tatayo, pero wala naman kaming gasgas. Pero ibig sabihin,
Kung ikaw ay hindi mo alam ang grasya ng Panginoon, sasabihin mo, baka, teka, maghahanap ka na naman dahilan, bakit ka na-aksidente? Dahil ba ikaw ay hindi nakapag-pray? O dahil ba ikaw, teka, meron kang inisip na masama at ginigising ka ng Lord para sabihin na, oy anak, yung pag-iisip mo na. Hindi eh. So, lahat ngayon ay talagang nangyayari po sa mga pagkakataon na minsan hindi natin inaasahan, pero but God is good. Na yung protection, divine protection ng Panginoon nasa atin. Yung pag-ibig ng Diyos, yung talagang pagpapahalaga niya sa atin, yung concern niya sa atin, hindi nagbabago kailanman. Kaya nandun po na minsan ma-aksidente ka, pero kahit na hindi mo nakagagawan, magpapasalamat ka pa rin. No? In everything, give thanks. Kanina nag-chapel po ako sa mga bata. Sabi ni Teacher Emmy, kasi yung mga pinagpapasalamat nila, magaganda. Pinagpapasalamat nila yung kanilang, yung mga blessings na tinatanggap, yung pagkain, yung material na mga bagay. At meron naman iba, they give thanks for their parents. Yung apo ni Pastor, yung inaanak namin, matalino. I just want to thank the Lord for my parents. Ganun talaga slang pa siya. Because they love me so much. Ganun siya, sabi ko, praise God, inaanak ko yun. Pero nandun mo na, marami po iba-iba. Pero meron namang iba na pinagpapasalamat, hindi lang yung kanilang material na bagay, kundi yung kabutihan ng Diyos, specifically. Sabi ko, sana all na ganun natin tingnan, na yung lahat ng bagay, may pagpapasalamat natin. Pero may nagsalita din na sabi niya, sabi ni Teacher Emmy, ano ba, kasi sinabi niya, nagpapasalamat po ako sa mga kaibigan ko na mababait. Sabi ni Teacher Emmy, paano yun kapag nagkaroon ka ng kaibigan na hindi mabait? Sabi niya, I will not give thanks. Hindi na ako magpapasalamat. Sabi ni Teacher Emmy, bakit hindi ka magpapasalamat? Kasi hindi sila mabait. And kapag hindi sila mabait sa akin, I will bully them. Babae po yung nagsasalita, babae. Sabi niya, kapag hindi sila mabait sa akin, bubuli ko sila. At saka hindi ako magiging mabait sa kanila. Sabi niya, parang pili lang yung pasasalamatan niya pag mabuti. Kaya pag tayo ko, sabi ko, sa lahat ng in everything, give thanks. Even good or bad situation, good friends or bad friends, maganda, may kaibigan ka pa rin. Kahit na hindi gaanong mabait, pero biruin mo na mold ka, yung karakter mo. Di ba natuturuan ka maging pasensyosa. Natuturuan kang magtiis, di ba? Dahil sa mga ganong pag-ugali. And hindi natin alam, tayo yung gamitin ng Panginoon para sa mga ganong klase ng tao. At doon naman tayo, we are blessed to be a blessing. At maganda din po yung aming pong kaninang pinag-aralan because ang subject po na binigay sa akin is empathy. Empathy po is yung bang, di ba may sympathy na tinatawag, simpatya, pero yung simpatya, yung bang nakikiisa ka dun sa nararamdaman niya. So, ang empathy kasi pakikiramay. Yung sympathy po ay pakikiisa sa damdamin na nararamdaman niya. Kaya di ba sinasabi ni minsan may mga borrowed offense. Pag galit yung kaibigan mo sa isang tao, galit ka na rin kasi nakikisimpatya ka sa nararamdaman niya. Pero ang kailangan po natin is empathy. Yung pong hindi mo dapat i-judge kung ano yung nararamdaman niya, kung anong pinagdadaanan niya. Kasi yung iba, pag, halimbawa, nakita lang yung personalidad ng tao, hindi parang lagi nakasimangon, sasabihin na, suplada yan. Di ba, na misinterpret and yung bang na misjudge. So we have to empathize our brothers and sisters na hindi natin sila and one of those life skills na dapat nating kasi ngayon parang okay lang yung bang masyado tayong sa theology, masyado tayong marami yung mga practical na mga bagay na dapat pang araw-araw na na-apply natin sa kapwa natin, sa Diyos, di ba? So dapat po ito po yung nawawala. Kaya dito po sa binasa natin, sabi po, that in the last days, perilous time will come. For men will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, unloving, unforgiving, slanderers, without self-control, brutal, despisers of good, traitors, headstrong, haughty, lovers of pleasure than lovers of God, and having a form of godliness but denying its power. And from such people, turn away. So sabi po, dito tayo sa kalagayan na ang tao parang, pag isa-sum up mo, parang
they lose appetite about spiritual things na kailangan po natin. Di ba, wala na yung spiritual appetite eh. Mas tinitingnan na yung kung ano yung pakinabang natin sa mga material na bagay na iniaalok ng mundo, sa mga opportunities na akala natin laging galing lahat sa Panginoon para tayo pagpalain, para sumagana ang buhay, ginagrab ng tao. No, talagang pinipilit na magkaroon ng ganun. And wala pong masama na tayo po ay maghangad, na tayo po ay sumagana, yumaman, magtrabaho ka. Hindi masama po yun. Lalo na magsikap ka. Pero yung bang pagsisikap na sabihin natin, yung bang to the point na pinapagod mo ng gusto yung sarili mo, para bang nawawalan ka ng pananampalataya sa Diyos na siya naman ang pagmumula ng biyaya, doon lang, yun po ang nagiging mali. Pero kapag nangarap ka, nagtrabaho ka, wala pong masama doon. Pero wag natin aalisan ng pwesto o ng puwang ang paghahari ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Na katulad nga po na nabanggit dito, parang kung isang Kristiyano ito, sabihin mo, nawala na siya ng spiritual appetite sa mga bagay patungkol sa Diyos. And when someone gets sickly, kapag nagkasakit ang isang tao, ang isang pinakaunang makikita mo at makikita mong nangyayari sa kanya ay yung mawalan siya ng gana. Gana sa pagkain. Gana sa na mabuhay, di ba? Na-stress na di ba? Yung bang nawawalan sila ng gana. And a healthy person is someone with a good appetite. Kaya si Pastor Hill, healthy person. Oh, magandang appetite pa rin eh. Pero before he got hospitalized, nakakain pa po yun sa eat all you can. Hindi, kasi yung appetite ni At maganda din, may magandang dinudulot din naman yun. Yung maganda yung gana mo. Kaysa wala kang gana. Ano gusto nyo? May gana kayong kumain o walang gana? O sa trabaho, may gana o walang gana? Di ba, may gana, may sweldo. So, may mga pagkakataon na nawawalan tayo ng appetite, lalo sa pagkain. At may mga pagkakataon po na nagkakasakit po tayo. Pero yung po ang pinakamahirap yung mawalan ka ng gana sa pagkain. Sabagat yung pagkain nagbibigay ng kalakasan sa atin, di ba? Ng energy. Opo, tama po yun. Sabi po, what would have happened to us if we remained in this condition for too long? Na wala tayong ganang kumain. Halimbawa, nawalan ka ng ganang kumain sa matagal na panahon, talagang halos dumating sa punto na hindi ka nakakain. Ano po sabi ni Jimmy Santos? If you don't eat, you die. Sabi niya. Di ba, ganun lang naman talaga So magkakasakit ka, eventually pag nagkasakit ka, nawalan ka pa rin ng gana, hindi ka pa rin nagkaroon ng pagkakataon na inorish yung katawan mo physically. So wala pang mangyayari kundi darating po sa kamatayan talaga. So i-relate po natin sa ating pong spiritual na kalagayan. So when we are talking spiritual hunger, hindi po sinasabi na naman na katulad ng gutom. Di ba ang gutom, tayo kapag nagutom, mahirap Miski ako po halimbawa, nung medyo nagkaroon po ng yung sugar ko, nababago yung emosyon mo. Yung lalo na kapag gutom ka na, nakakainit na. Kasi di ba? Ako po pag bumaba yung sugar ko, kaya kailangan bantayan. Di ba? Opo, may talagang ganun, hindi mo masisisi. Ganun yung resulta ng pagkagutom. Ako din po, medyo pag yung nagutom ako, parang kakaiba yung gusto ko, nagkikrave ako sa pagkain, tapos lalo na kapag wala, tapos hindi, kaya wala ka sa bahay, wala kang pagkakataon na kumain ka agad, parang naiinis ka. Pero alam ko na, dapat alam din natin na hindi naman tayo yun. Dapat alam mong kontrolin yung inyong emosyon. Kasi hindi kalooban ng Panginoon na na tayo po ay makaramdam ng ganon. So, spiritual hunger ay kailangan po ng bawat Kristiyano. So, sa John chapter 6 verse 35, tingnan nga po natin. John chapter 6 verse 35. I am the bread of life, yung sinasabi po doon. Amen? Sabi po, and Jesus said to them, I am the bread of life. He who comes to me shall never hunger, and he who believes in me shall never thirst. So spiritual po yung pinag-uusapan na po natin. So hindi na po yung gutom na katulad ng gutom natin physical. So
we are talking about healthy hunger and thirst and desire to eat. Spiritual food natin. Ano po yung spiritual food natin? Salita ng Diyos. At yung mga bagay na ginagawa po natin, mga spiritual, pananalangin. So, it gives us nourishment in our spiritual life kapag tayo po nananalangin. So, meron pong spiritual appetite na tinatawag. At kapag nawala pa yung spiritual appetite na ito, ang isang tao, they no longer have a taste or desire for the things or for the Word of God or for the things of God. So kapag medyo ang tao ay nawawalan na, ang isang Kristiyano nawawalan na po ng gana sa mga bagay na patungkol sa Diyos, yung lagi nababanggit every Sunday ni Pastor Citas, na ituturo natin, we are going back to the basic ng mga pag-aaral. So at ang pinaka-basic po natin bilang Kristiyano, yung bang magkaroon tayo ng nourishment, magkaroon tayo ng pagmamahal sa Word of God. Samantalang, yun naman talaga nung bago tayo naging Kristiyano. Diba? Nung bago tayong born again. Totoo pa rin yun, sinasabi na, diba, yung bang hinihigaan mo yung ano eh. And walang ano sa fellowship. Pag nag-fellowship talagang Word of God. Walang, medyo ang kwento patungkol sa ibang bagay. Noon, parang ako, personally, na-observe ko na, kahit nga mga kabataan, kapag nag-usap-usap kami, hindi pwedeng yung pinagkakwentuhan buhay lang. Kundi, una, Word of God muna. Pero ngayon, iba na. Pag pinag-uusapan nga sa kalagitnaan, kapag nag-uusap, malamang pag hindi yung ibang tao, at, di ba? O yung mga bagay na pansarili na lamang. So, yung Word of God po ay mahalaga sa atin. And yung spiritual appetite po ng bawat isa. So, kapag nawala yung spiritual appetite, even what they once loved and enjoyed so much no longer appeals to them. Kaya maraming Kristiyano ngayon, kahit na yung dati sabihin mo, mainit. Yun nga, malulungkot ka lang kapag titingnan mo na, di ba, kasama mo dati sa ministry, kasama mo dating, di ba, humahayo, o kaya kasama mo sa mga fellowship. Sabi nga, hindi natin sinasabi para ibang paringgan o paano sila, hindi paalala sa bawat isa atin. Sa atin lahat naman to na dumarating din tayo sa ganong kalagayan. Pero, di ba, kasama natin sila na mahal nila ang gawain. At ganun din naman ngayon, pag tinanong mo, kumusta na? Okay lang ako. Pero pag tinanong mo, gaano ka okay yung okay kaya? Ano kaya masasagot kaya nila? Gaano ka okay yung okay ka? Parang mahirap. Kasi, madali lang sabihin na okay lang ako. Pero, ang totoo, walang fellowship. Wala nang word. Wala nang fire even in their prayer. Although under the grace of God, hindi na tayo nire-require ng katulad ng pananalangin natin dati na mahaba at talagang ibang parang yung 'di ba? Tayo alam naman natin yung dating pag-ano natin, yung pinipilipit mo sasabayan mo ng fasting para katugunin ka ng Diyos, 'di ba? Ganun po. Pero buti sana nga kung ganun pa rin ang ginagawa ngayon, kaso wala talaga na yung bang nawawala na ng gana sa pakikipag-fellowship. At kapag nawalan ka ng gana sa fellowship, alam niyo po, ang pinakamasakit niyan, sa mga bandang dako paroon, mahihiya ka ng sumama. Di ba sa atin, mahirap mo nang yayain yung mga dating na sa fellowship. Kasi inaakala nila, kapag nandun, sumama ulit sila, baka maging tampulan sila ng usapan at tanungin. Kasi meron namang tendency yung iba, na kapag di ba, nawala, ako po dati, nung ako'y nasa Teresa, may mga hindi umaattend. At hinahayaan mo lang, pinaloob mo ng ilang beses, kapag talagang sila na sabi nga, bigyan mo na ng laya kung ano talaga. Pero babalik naman yun kung talagang, di ba? Ang Diyos ang magpapabalik Pero may mga pagkakataon po na bumabalik, ayos na sana. Kaso may biglang babate. Uy, tagal mong nawala Naku po. Pagbalik, nung umalis na saktan, na open sa isang kamatiran, umalis, nagpahinga saglit, tapos nung balik, ang bati mo ngayon, kumusta? Ang tagal mong nawala Saan ka ba nagpupunta? Di lalo na hindi umaten. Hanggang ngayon, hindi na umaaten. Sana nga kung umaaten sa iba. So nawalan na rin ang gana, pati sa pakikipag-fellowship, nawalan na rin gana. Sana po, yun lang, panalangin lang natin yung mga ganong kapatid natin ay nagpapatuloy kahit na sa ibang ministry o, di ba, nananalangin at nagpe-pray pa rin. So, they once were on fire but couldn't wait, and lagi pong
Naalala ko nung kapag nagpe-praise and worship tayo eh. Kapag nandun na si ate, doon sa pag nagsasayaw yun, akala mo kahit tatamaan ka na sa likod eh. Di ba yung parang on fire lahat? Parang dumating sa punto na talagang, alive na alive at talagang they can't wait to worship God on a Sunday, service, attend pa ng Wednesday, at may mga Bible study pa sa bahay-bahay. So di ba ang mga tao on fire? Pero totoo yung nangyayari dito sa sinasabi 2 Timothy. No? At hindi po, wala naman pong pagbabago sa church. Hindi naman nagbabago din ang church ng turo. Ganun pa rin naman. At lalo nga po tayo naging malaya ngayon. May grasya ng Panginoon. Pero ang tao, hindi pa rin natin talagang maibalik sa dating kalagayan. Kasi ano po yun eh? It's their choice. Ang tao binigyan ng Lord ng pamimili. ng freedom to choose. Sabi, di ba? See, I have set before you today life and death, blessing or cursing, no? Choose life. Sabi ng Panginoon, piliin niyo yung buhay, pero ano pinipili ng tao? So, hindi po kasalanan ng Diyos. Hindi kasalanan ng church, hindi kasalanan ng leadership. Kung bakit minsan tayo po inawawalan ng appetite. Kasi pwede naman kahit na open tayo sa church, pwede naman wag na lang siya tingnan mo. Sasabihin, madali nyo lang sabihin yan kasi kayo, hindi po. Ang mga pastor, mas maraming na-open. Ako, nagtataka nga ako, hindi naman ako minsan nga, ang tingin sa akin, suplado, dahil hindi naman ako ganun ka-open, very vocal pag, hindi ako katulad yung malakas yung hindi, yung appeal ko malakas, pero yung hindi, yung tawag doon, charisma. Yung para si Bishop, pag pumunta dyan, lahat ng lalapit sa kanya. Yung bang parang open. Ako, meron naman pong gift na gano'n ng Lord, pero parang hindi pa gano'n ka, di ba, katulad na iba. Hindi naman natin pwede ipagkumpara yung isa't isa. Pero nandoon po na, pag nagtuturo ka, and you are speaking the truth, in love, with love na yun, na itinuturo mo. Pero meron ka pa rin mamabalitaan, isang araw may lalapit, Pastor, hindi nakakadalo siya. Sabi ko, bakit? Na-open daw po doon sa turo niyo nakaraan. Anong turo ko nakaraan? Di ba, may mga ganun po mga bagay. Tapos mabubuti naman yung tinuturo mo, paalala lang. Wala ka naman pinatutungkulan na personal. Kaya kung sa offense lang, mas maraming tendency, mas maano po ang pastor na maka-open. Pero hindi naman yun sinasadya na sabihin. So, ganun po na, kaya yung iba nawawalan po ng appetite sa maraming kadahilanan. And pati sa salita ng Panginoon, nawawalan po ng gana. So, they would sit on the edge of their seat to hear every word coming out of the mouth of the minister na tumatayo. Dati nag-uunahan sa unahan eh. Ngayon nag-uunahan sa likod. Para pag-uwian, di ba sabi ni Bishop, para pag-uwian, mabilis na yung uwi. Minsan nga, hindi pa nga, nag-aano pa lang eh. Wala pang benediction. So, pag tiningnan mo yung bawas na yung sa likuran. Kasi ganun talaga. At hindi naman po natin yan sinasabing bawal. Yung ganito ba, pamimili ng tao po yan, ng individual. Binibigyan po natin ng kalayaan. Pero ang pinag-uusapan lamang po natin is yung kalagayan na yung bang nawawala na ng gana ang tao sa mga spiritual na mga bagay. No, mga patungkol sa Diyos ang pinag-uusapan. So, ang kailangan po natin ngayon ay manauli po yung ganung kalakasan po natin at ganung apoy po natin. So, ngayon, marami rin po, kahit individual, even under personal devotion, parang ganun din eh. Nararanasan naman yan. Ako po may pagkakataon, hindi ka naalis dun sa kakalagayan na naglilingkod at minsan ay para bang nakapagpahinga ka. Lahat naman tayo ganun dumaan. Ako po nung nakapagtrabaho lalo ako. Tapos first baby po namin. Si Dana, ngayon 20 na yan. Ay, wag ko na, sorry na. Sasabihin pala edad mo. Hindi, nung una pong nung baby pa si Dana, kasi yun yung kaanohan ng full time nag full time po ako. So bago pa lamang po siya pinanganak. Nandun po na mahirap. Tapos kailangan mo siyempre maghanap buhay. Nakapasok po ako sa Jollibee sa planta. Sige, Pastor Noel, kasama po namin doon.
Siya yung tumulong sa akin para makapasok doon. Siyempre, shifting. So, shifting, parehas kami may work, shifting din siya. Kaya talagang, buti naman hindi nagkakatagpo yung magkakasabay kaming nawawala. Talagang, pag wala siya, ako yung sa gabi, kaya lang, biruin mo, pumasok ka ng umaga, sa gabi, gising ka para bantayan mo yung anak mo, siyempre. Okay, makakatulog ka, konti lang, gigising ka na ng maaga. So, nandun yung karanasan na ganon. Pero may pagkakataon, hindi na ako nakakadalo. Kasi, biruin mo, lalo na sanay ka na, nasa music ministry ka, nasa home Bible study group ka, nasa youth ministry, lahat na lang ng ministry, pinapasukan mo kahit na, noon ganun open ng hanggang sa mahanap mo kung saan ka talaga. So, nandun na, ang hirap, may mga pagkakataon, hindi mo na nagagampanan, may kurot, merong lalo na noon, hindi pa natin alam ang grace, di ba? Di may mga preaching minsan na, dapat bigyan natin ng sakit-sakit doon. Priority ang Panginoon. Sabi ko, i-justify mo ngayon, Lord, alam mo naman, may trabaho. Pero nandun yung guilt, yung condemnation, nung hindi pa natin alam ang grasya. Pero ganun pa man, sabi ko, tayo, how much more? Ngayon, binibigyan na tayo ng kalayaan Ang maraming tao, hindi mo pwedeng sabihin na wala tayong oras Di ba? Ang daming oras na pinagkaloob sa atin. At yung inihingi lang nga minsan, Sunday, or panahon na umaga, magpe-pray ka, medyo magbubukas ka ng Bible mo at magme-meditate ka sa salita niya. So, di ba, you have all the time kung tutuusin. Kaya lang, mas pinipili po natin na dahil nawawalan tayo ng gana sa mga bagay na patungkol sa Diyos, so hindi na natin ginagawa. Alam niyo po sa pagkain, the truth is that the less we eat, the less hungry we get. Kapag hindi tayo kumain, hindi tayo, ibig sabihin, pag konti yung kinain natin, konti din lang yung pagkakataon na tayo po ay magutom. And the less hungry we are, the less we want to eat. Yung bang pagkaalam mo tama lang? Kasi yung katawan po natin, yung muscle po ng tiyan natin, tayo po ang niyan, nag-i-stretch o kaya ang nagbibigay ng dahilan para lumiit. Pag gusto mong lumaki, kain ka ng kain. Pag gusto mong lumiit, pwedeng mag-shrink siya, pwede siyang umimpis. Kaya lang magbabawas ka ng kain. So, hindi naman po yun ang sinasabi natin sa spiritual. Sa physical, pwede yung gawin nyo para mag-diet ka, maging healthy ka. Pero sa spiritual, the less hungry for the Word of God or for the things of God, walang nourishment. Gutom ka. Kaya sabi po, we see it becomes a vicious cycle. Kasi kapag yung nasanay ka, hindi ka kakain ng, yung konti lang, tama na, magda-diet ka. So, yung mararamdaman mo yung pagbabago sa tiyan mo. So, nagiging cycle na yun, nagiging ugali mo na kaya mo nang kontrolin yung sarili mo. Pero, nandun po na, kapag binaliktad naman po natin, na tayo po ay kumain ng kumain. So, nabibigyan natin ng pagkakataon yung tiyan natin na mag-expand. Alam nyo, stretchable to Kapag sinanay mo ng marami lagi ng kain, naku, kaya nga, ang nakikita na lang, lagang nabobondat lang tayo. So, lumalakas po yung capacity natin. At yun po yung gusto ko pong sa bawat isa sa atin na dapat mas marami tayong kain, hindi po sa physical. Kasi nakaka-high blood na maraming sakit na kaya sa spiritual, dapat mas binibigyan mo ng capacity yung sarili mo na kumain ng spiritual food, na dumalo sa gawain, sa fellowship, nandun po na tayo po ay mag-meditate ng Word of God, mag-aral po tayo, tapos tayo po ay dumalo sa gawain. Di ba? Lagi naman pong paalala sa atin yan. At alam po natin yan, very basic po sa atin yan. Sabihin natin, alam na natin yan Yun nga ang irony. Alam na ng bawat Kristiyano yung dapat gawin para maging malusog yung buhay Kristiyano nila, pero hindi nila ginagawa. Samantalang hindi nagbabago ang grasya ng Panginoon na pinadarama sa atin sagana-sagana, pero nandun pa rin yung we are losing our appetite maging doon sa tinuturo na grasya ng Panginoon. So, nandun po na nadideprive po tayo ng nourishment, nadideprive po tayo ng
yung bang sinasabi natin na para maging malusog tayo bilang Kristiyano. And we are calling ourselves disciple. Pero tinatawag natin, ano ka ba? Disciple. Di ba? Alam niyo po, yung disciple, medyo hindi po bastang sabihin na natin na salita lamang po na yung parang mababaw lang na pagka-Kristiyano. Hindi po eh. Kasi alam niyo po, ang buhay Kristiyano po natin ay Christianity. Di ba yung Christianity, pag tinawag yung Christianity, parang ngayon wala nang impact eh sa mga tao kahit sa labas. Kasi hindi naman talaga tayo yun ang identity natin. Kasi pag Christian. Di ba, Christian? Hindi, wala ka naman sa Bible na makikita na ginawang label na yung mga naniniwala kay Jesus ay tinawag na, yan, mga Christian. Wala pong Christian. Merong believers na tinatawag. Pero walang sinabing Kristiyano doon. Lalo na sa kapanahunan natin ngayon, parang nawala na lang po yung sinasabi nilang mag-Kristiyano ka. Kasi lahat naman, marami nagsasabing Kristiyano eh. Hindi lang naman yung mga born again eh. Even the Catholics tayo, Catholic din tayo. Pag tinatanong tayo, ano ka ba? Kristiyano ka ba? O ano? Kasi ang pagkakaalam natin ng Kristiyano, yung mga binyagan, di ba? Ganun? Pag bininyagan ka, Christian ka na. Pero hindi po ganun eh. So, Christianity is composed of 3 types of people. Meron pong tinatawag na Christian, meron pong tinatawag na believers in Christ, and meron pong tinatawag na disciples of Christ. Yung pong word na Christian ay binigay pong tag o label ng mga tao, mga believers in Christ, by non-believers. Actually, ang nagbigay niyan, yung mga hindi mananampalataya, yan, mga Christian yan. So, yun ang tawag nila sa atin. Pero parang minamak na nga lang tayo, parang tinutokso lang tayo, parang tinutuya tayo. Yan, mga Kristiyano yan. At pag Kristiyano, parang isip nila, parang, yung bang negative? Oo nga at Kristiyano, pero mga mahihinang nila lang, parang ganun. Kaya nga minsan naaabuso tayo, di ba? Parang ganun po. So, Christians, however, the Bible never calls the believer a Christian or even instruct us to embrace as our identity. Hindi sinasabing, ikaw, Kristiyano ka. It is a label that is no longer up to distinguish a believer in Christ from a non-believer in our current situation or current culture. Hindi mo na magagamit yung Kristiyano ka eh. Parang baliwala na yun. Kasi sa iba, parang hindi mo na nga ngayon malaman kung sino yung yung Kristiyano o hindi Kristiyano. So sa pag-uugali at pag nakakita kayo ng mga nasa Catholic ngayon, mga charismatic, may daladalang Bible. Minsan tinatalo na nga yung mga Kristiyano nasa gadget na lang, pero sila nagdadala ng Bible. Religiously ginagawa nila. So, yung mga Christians, hindi po siya label na katanggap-tanggap na ngayon sa sanlibutan o sa kulturang kinalalagyan natin. Today, Christian are people who imitate a religion and live a lifestyle according to their denominational standard. Pag Kristiyano ka, either pag Christian ako. Anong Christian? Ano ako? AG. O ano ako gano'n? Sinasabi yung mga denomination. O sinasabi yung religion. So, doon nila yung bang iniuugnay yung kanila pong mga sarili. Most of what they consider Christianity is just a set of vain traditions, outer conformity to religious laws, and heretical beliefs rather than walking by faith. So they are not, pag sinabing Christians, they are not walking by faith, at sila po ay nagko-conform na lang doon sa kung anong mga religious laws, yung they are living under the law. Yung kung ano yung mga religious beliefs, yun na lamang po. On the other hand, sabi po, yung believers in Christ are people that believe in the death, burial, and resurrection of the Lord. So, ibig sabihin, naniniwala sila sa finished work ni Jesus Christ. Yun po yung mga believers. These have placed saving faith in Jesus and worship Him as the only way, the only truth, and the only life. So, di ba, we are believers. Amen? So, naniniwala tayo na si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. So, naniniwala tayo sa muli na siya ay namatay at muling nabuhay na maguli. So, doon po, yung mga tawag po doon sa mga taong yun ay believers in Christ.
Sabi po, these do not devote themselves to any other deity, being, or image. So, hindi sila sumasamba sa kung ano paman. Lalo na yung katulad ng dating ginagawa natin na pagsamba. They have been born again of the Spirit and show enough fruit in their lives to be convicted as believers. So, sila po yung mga believers in Christ. Sa John 8:31, sabi po, Jesus said, "To those that believe in Him, you are truly my disciples." So, meron pong Christian, may believers in Christ, pero meron pong tinatawag na disciples. At lahat po tayo, we can consider ourselves believer in Christ and also disciples of Christ. So pag sinabing disciples of Christ are believers in Christ who are students of God's grace. Mga estudyante po ng kagandahang loob ng Diyos, yung bang patuloy na nagsasaliksik, no, ng patungkol sa tapos na ginawa ng Panginoon at niyayakap po yung mensahe pong ito at ipinapahayag din sa iba upang yung iba pong makaririnig at makauunawa, mabubuksan ng kaisipan ng Panginoon ay nandun po na mamuhay din po sa grasya. So they had been compelled to live a life of commitment to the faith by bringing glory to Jesus in everything they do. Yan ay yung mga disciples. Yan yung mga hindi lamang po naniniwala sa Panginoong Yesus na Diyos na namatay at muling nabuhay, hindi lamang po naniniwala na daan at katotohanan at buhay, kundi yung talagang sumusunod kahit na nga, sabi nga minsan, mahirap talaga maging disciple ng Panginoon. But they are not conforming to the word, kundi talagang medyo kasi sa pagsunod sa Panginoon, aminin natin at hindi, meron pa rin pagbabayaran tayo eh. Although binayaran na lahat ng Panginoon. Yung ibig sabihin yung pagbabayaran, yung bang meron kang, minsan may mga bagay kang isasakripisyo eh. May mga bagay kang, yung bang aalisin sa'yo, pero okay lang na alisin. Halimbawa, di ba, marami, tinitingnan tayo as pag na-born again ka na and you call yourself disciple, parang tagasunod ka ng Panginoon. Naku, tagasunod, mga sira na ang ulo niyan. Mga wala na, yan yung mga wala nang ano. Sa pagpapastor lang, pagsasabihin pag nagpastor ka, siguro kaya yan nagpastor kasi walang makuha ang trabaho. Kasi mas madali daw magpastor. Hindi nila alam ang kanilang sinasabi. No, kasi meron pa rin ganung kaisipan, totoo po 'yun. Na meron siya siguro, 'di ba? Pero hindi nila alam kung pag-aaralan mo, tingnan mo, yung isinakripisyo mo, yung naging kapalit ng paglilingkod mo sa Panginoon, 'di ba? Hindi po magiging madali kasi marami po tayong pwedeng gawin at lahat naman tayo biniyayaan ng Panginoon ng talento, tapos may nakapag-aral tayo. Sa atin dito, yung mga pastors po natin, hindi po natin pwedeng sabihin na walang pinag-aralan. No? Lahat po yan ay may mga college graduate, mga titulo ng ano ba hawak ninyo. Praise God. Pero 'di ba, may mga tinapos po naman. Hindi naman din po basta yung bang sabihin nga push over o sabihin natin baliwala. No. Tayo po ay biniyayaan ng Panginoon ng lahat ng mga bagay na kung saan kailangan. Pero mas piniling sumunod sa kalooban ng Panginoon. At ganyan po, sa pagiging born again natin, minsan iiwanan tayo ng mga kaibigan natin. Minsan mapagsasalitaan tayo ng kung ano-ano. No? At since dahil alam nilang Kristiyano tayo na maiintindihan natin sila at isip nila mabait tayo, kaya aabusuhin tayo. Kasi mabait tayo eh. Yan, hindi gagantihan. Yan, hindi mag-ano. Kita mo, nag-agree yung ano. No? Huwag naman po sanang hamas yan. Malayo naman tayo, no? Wala, hindi. Praise God. Opo, nag-ano po yan. So, yung mga faithful believers in Christ have taken the step of faith para po magpatuloy sa pangunguna po ng Espiritu Santo at nandun po na ikinilagay at kinilala nila ang kanilang mga sarili na mga disciples of Christ. Student of the Word, learner. So nandun po na tayo pong lahat ay biniyayaan na maging disipulo ng Panginoon. Kaya lang, nandun po talaga na kailangan po na manatili tayo sa pananampalataya sa tulong at paggabay ng Santong Espiritu. So a disciple, in order to be strong and fruitful, need to abide in Jesus.
Sinabi po sa John 15, verse 5 hanggang 7. So, tingnan nga po natin. Although alam na po natin yan, John 15, 5 hanggang 7. If you abide in me, sabi po, I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bear much fruit. For without me, you can do nothing. So, kaya naman nawawalan lang tayo ng appetite because hindi tayo nananatili dun sa sanga o sa puno pala na pinagmumulan ng kalakasan po natin. So, patuloy po natin sa verse 6. If anyone does not abide in me, he is cast out as a branch and is withered, and they gather them and throw them into the fire, and they are burned. So, hindi na po natin pag-uusapan yan at maraming pagkakataong pinag-uusapan na po natin. Verse 7, if you abide in me and my word abides in you, you will ask what you desire, and it shall be done for you. So, purihin po ang Panginoon. So, tayo po na nakaugpong, no, na nananatili sa puno, kailanman hindi tayo magkukulang. Kaya naman, sa mga, kung ang dahilan lang natin ay doon natin matatagpuan sa mga ginagawa natin sa sanlibutan, kaya tayo magkakaroon ng pagpapalang matatanggap, hindi po. Sapagkat sabi po, sa sino mang nananatili sa Kanya, mananatili sa atin ng Diyos. At yan ang pangako ng Panginoon na hindi niya tayo iiwanan, hindi niya pababayaan. So, kailangan lamang po nating mag-abide sa Kanyang salita. It is in the Word that we find nourishment, instruction, training, and correction. So, sa pamamagitan ng Kanyang salita, tinatama po tayo, ginaguide tayo, binibigyan tayo ng liwanag sa ating kaisipan para makagawa po tayo ng mga desisyon na dapat natin gawin. And 2 Timothy chapter 3 verse 16, sabi po, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, to reprove, for correction, for instruction in righteousness. So, yun po yung salita ng Panginoon. Kaya mahalaga. Biruin mo, word of God pa lamang po yan. How much more when we dwell in the presence of the Lord, communing with Him, worshiping Him. Kakaiba po yung karanasan na hindi ko po alam kung ganun pa rin po yung klase ng ano o paano na po yung, kasi iba-iba naman po tayo ng paraan ng kung paano tayo mag-meditate, paano tayo makipag-commune sa Panginoon. Pero diba dati, basic na naano natin is, kapag umaga, you will allow the Holy Spirit and you will allow God to speak unto you kapag nagbabasa ka ng Kanyang salita. At pagkatapos naman, ikaw naman in prayer, pinapaalam mo naman sa Kanya yung iyong ano. And totoo, kapag nasa presensya ka ng Panginoon, kahit na anong kabigatan, anong kinakaharap mong problema, when you are under the presence of the Lord, meron siyang ginagawa na kung saan parang mararamdaman mo yung kagaanan, yung parang wala, nililift up ka ng Lord sa lahat ng kalagayan na meron ka. Sa problema man o sa kung ano man ang kinakaharap natin. At masarap pa rin makipag-commune sa Panginoon. Kung nai-enjoy natin kausap yung ating pong mga mahal sa buhay, yung mga kaibigan natin, alam nyo, mas masarap kausapin ng Diyos. Kasi sa Diyos, hindi siya magsasabi ng mga negative. Hindi siya magsasabi na yung parang mararamdaman mo. Di ba? May ganun kasi. Mga kaibigan natin o mga mahal natin sa buhay, instead na i-lift up tayo, may mga pagkakataon, hindi man nila sinasadya. Meron salitang tatamaan yung damdamin mo, imbis na ma-lift up yung spirit, yung emotion mo na maging maayos, parang nangihina ka lalo. Di ba? Pero sa Panginoon, hindi niya sasabihin, ikaw kasi. Sa Lord, hindi niya sasabihin, ikaw, pinili mong buhay yan. Di ba? Ang Lord, lagi kang i-comfort. There is comfort in the presence of the Lord. Kaya, pag alis mo sa presensya niya, although hindi naman nababago, may problema ka pa rin, may haharapin ka pa rin mga pagsubok. Pero nandun po na, iba na yung lakas mo, iba na yung tapang mo sapagkat nandun na assure ka na naman na I am with you. Until the very end of the earth, sasamahan kita, hindi kita pababayaan. Kaya lang, it's up to us. Hindi naman sa Diyos, hindi niya pwedeng ilagay yung kanya, ganito lagi. No, tayo pa rin po yung mamimili. At alam natin kung ano yung dapat natin gawin. No, we have to abide in the Word of God, abide in the presence of the Lord, at nandun po magpatuloy po tayo sa pagsamba sa Kanya at kilalanin siya. No, kilalanin siya sa bawat araw. At hallelujah, matutuwa ka sa Panginoon kung nagsimula ka na ang Diyos ay Diyos lang at siya ay dati ay provider lang ng mga pangangailangan mo.
along the way, in your journey as Christian, as you commune with the Lord, nagiging malalim ka, malalim ang relasyon nyo, mas nakikilala mo. Parang yung mga kapartner natin, yung mga may bahay natin, di ba? Yung asawang babae at lalaki. Di ba? Yung mag-asawa, sa tagal ng panahon na magkakilala na sila, di ba? Alam mo na kung halimbawa, galit sa iyo yung asawa mo o nagtatampo, alam mo na yun. Alam mo na rin kung ano ang dapat mong gawin. Kaya, ganun din sa Panginoon. No, the more na tayo po ay lumalapit sa Kanya and we are hungry for the things of God, nandun po na lalong lumalalim yung ating relasyon sa Kanya at nakikilala natin, hindi lang pala siya Diyos na na parang malayo, from a distance, yung pala, kasama niya ako lagi, hindi niya ako iniiwanan, siya pala yung nagpo-provide, siya pala yung kaibigan, di ba? Hanggang sa mo na, palapit ng palapit hindi yung, dati Diyos lang siya, ngayon naging kaibigan mo, tapos ngayon talagang, yung intimate na po, nagiging intimate yung relationship natin sa Kanya. So, marami po, leave the path of righteousness and take the path that leads to the valley of shadow of death because they are ended up confused, abused by the devil, and of course, many ends up blaming God for it. Marami po sinisisi ang Diyos. Sila na nga yung lumayo sa pananampalataya, sila na yung nagpabaya doon sa kanilang spiritual na kalagayan o relasyon sa Diyos. Minsan, pagdating na nagkaroon pa ng hindi magandang pangyayari sa buhay, ang sisisihin pa, ikaw kasi Lord iniwan mo ko. Anong iniwan mo ko? Diba, sasabihin ng Panginoon kung anong iniwan mo ko? Ikaw ang umalis. Pilit kitang naiayakap, humuhulagpos ka. And, di ba parang tayo naman, pag anak natin, kahit na anong gawin natin yung bang paalala o pagsasalita, sabihin sa kanila kung ano yung pinakamainam na gawin para sa kanila, at the end of the day, sila pa rin ang gagawa ng pamimili. At karamihan, lalo na yung medyo mga anak natin na matatapang at magagaling na, alam na nila yung di ba? Kaya na nilang tumayo sa kanilang paa at nagkakaroon na ng pride, lalo na kapag yun po, hulagpos Pero, di ba, bilang isang Diyos na mapagmahal, ang Panginoon hindi tayo iiwan talaga. Habang humuhulagpos tayo, lalong lihigpit yung kanyang yakap sa bawat isa sa atin. At kapag lumalayo tayo, pilit tayong hahanapin. Minsan may mga pastor na sabi, di ba, pag nawala yung isa, pag nawala. Pero pag nagwawala, wag mo nang hanapin, di ba? Parang gano'n, di ba? Sabi, pabayaan mo na kapag nagwawala. Pero sa Diyos, hindi gano'n Puhapin pa rin, hahanapin pa rin, at pagpapadamahan pa rin ng pag-ibig hanggang sa mahiya ka sa balat mo. Ganun ang grasya ng Panginoon. Ikaw na lang mahihiya. At alam ko, karanasan ng marami yan na tayo po ay hindi pa natin alam noon yung mensahe ng grasya. Pero ako na-appreciate ko na, ganun pala ginawa mo, Lord, Pero mo hanggang sa mahiya na lang ko isang araw, parang nakita ko yung sarili ko na wala akong patutunguhan. Sabi ko, tapos sa kabila ng lahat ng mabubuting bagay na binibigay ng Panginoon, mabubuting tao na ginagamit niya para mabago ako, para i-provide yung pangangailangan ko, pinag-aaral ka, hindi na ikaw yung naghihirap, hindi na magulang mo, kundi iba yung bang, ako po, pinag-aaral ako ng auntie ko Tapos, ang ginagawa ko, binibigyan akong 15,000, kalahati ka agad nun, ubos sa isang gabi. Pag hindi sa inom, noong mga panahon na naturuan ka ng bumatak, gano'n, yung sabu na tinatawag, ganun po. Tapos, ibabayad ko konti, tapos, kukwentahin ko ulit yung yung balanse, para hulog-hulugan ko ulit. Hihingiin ko na naman sa auntie ko, auntie, di ba binigyan kita? Hindi po, iba po yun. Iba. May project. Kung ano-ano na sinasabi mo. Ganun po yung buhay. Pero nandun na, nung nabago ka, parang naano po ako nahiya na lang ako sa sarili ko, o nahiya ako sa balat. Sa lahat ng ginagawa mo, Panginoon, tapos binigay mo ang yung bugtong na anak, ang buhay mo, tapos ito pa yung kapalit na, kaya yun po, yung parang naging yung grasya ng Panginoon talaga. It leads us to repentance at pagbabagong buhay, pagbabagong isip. Kaya magpatuloy po tayo sa ating pong buhay Kristiyano na kung saan yung appetite po natin hindi nagbabago. Maaring sa mga pagdaan ng mga panahon, marami pong pagsubok, at hindi naman po inaalis na tayo po ay hindi pa tayo perfect So, lagi pong meron po sanang room katulad ng, di ba, yung kung gusto nating marami yung kainin natin,
may expand po yan, may stretch po yan. So maganda na ma-stretch yung puso natin na tumanggap ng maraming kapahayagan na nagmumula sa Panginoon patungkol sa kanyang tapos na ginawa. Kahit na lumaki ng lumaki, ibig sabihin, mag-expand yung knowledge mo about God, yung relationship mo sa Kanya, mas lumalim, mas lumawak, okay po yun. Kahit na ano nang sabihin ng iba. So, if only Christian would do the same, yung pang magiging appetite po natin ay magana tayo sa mga spiritual na bagay patungkol sa Diyos. Sabi po, we would end up stretching our heart and its capacity to receive revelation from the Word of God. And they would condition their senses into loving the Word of God. Kasi kung kapag kinasanayan mo na, ginagawa mo na, sabi nga, di ba, nagiging habit. So, nagiging habit. At yung habit, yun ay nagiging buhay mo sa pang-araw-araw kapag ano. Kaya kung mabuti yung habit mo, yung pong lifestyle natin ay naging maayos at naging habit mo na yung pagbabasa ng salita ng Panginoon, yung fellowship, yung pag-aaral ng lahat ng bagay patungkol sa Diyos, lalo na yung grace ng Panginoon, tayo po ay magkakaroon ng spiritual appetite na kung saan magdadala sa atin sa mas malalim na relasyon natin sa Panginoon. So, we have to feed more on His Word, and the more we will want to do it, and the more we will love it and enjoy it. Kapag ang isang bagay lagi mo nang ginagawa, gustong-gusto mo na yun. Hanggang sa yung iba, kita mo katulad ng mga, sabihin na natin yung addiction, di ba? Sa lahat. Nagsisimula lang yan sa yung bang pagtikim. Pagkatapos mo matikman, teka, parang hindi ko, curiosity, di ba? So, ganun po. Dapat ma-curious tayo about the things of God, no? About His grace. So, nandun na pagtikim hanggang sa, ano po nangyayari eventually? They got addicted. Nung sa isang conference ba yun? May sumigaw dun sa yung praise leader. Mga addict kami sa Panginoon. Sa G12 pala yun. Dapat daw mga addict tayo sa Panginoon. Sabi ko talagang radical na yun. Addict eh. Yung bang walang hanap kundi ang Panginoon, no? Hilahod na sa hirap. Si Kristo pa rin ang hanap. Hindi po yung isa yung nakalagay sa mudguard ng jeep. Hilahod na sa hirap, nobya pa rin ang hanap. Sabi ni, madalas nababanggit ni Bishop po yan. Kay Bishop ko lang po hinango. So, ako po yung nag-joke, kaya it's my responsibility. So, kailangan po natin. So, in the same way, parang katulad lang po yan ng marriage po natin. If you want our marriage to be strong, at nandun po na mapanatili po yung fire sa, diba, sa relationship, you have to be, sabi nga, creative sa mga bagay na, alam mo, sa relationship sa kami, parang sa kape lang, okay na kami. Yung bang fellowship na ganun. And, diba, pag may mga bagay, hindi rin naman perfect, may mga pinagkakadiskusyonan din, but at the end of the day, when you come in prayer at nagkahawak ng kamay nyo, hindi mo na pag-uusapan kung sinong mali at pagkatapos mag-pray, okay na yun. Ganun lang naman po eh. So, parang sa relationship natin sa Panginoon, nandun po na mahirap po maging tagasunod ng Panginoon. Pero, it's all about the grace of God. That we can do all things. No, we can do all things through the grace of God. Nandun po na magagawa natin lahat ng bagay. At manatili po tayo sa kalagayan na na-enjoy pa rin natin, na-excite pa rin tayo. Yung pag-gising mo sa umaga, Lord, hallelujah, I'm so excited. Ano na naman ba yung gagawin mo para sa akin? Ano naman bang pagpapala yung tatanggapin ko? Although hindi naman yan yung aking inaasahan yung pagpapala, pero ano na naman ba yung magiging karanasan ko sa presensya mo, sa paghahari mo? Ano na namang surprise ang meron ka? Na pagkakaloon, di ba? Na-excite po tayo. So ganun din sa ating pong Panginoon. So if we choose to love and feed on the Word, sooner or later, that desire and passion ay mananatili. And kung medyo naglulus yung appetite, it will return, babalik. Hindi po ang Diyos ang magpapabalik nun. Tayo ang magde-decide na manumbalik o ilagay yung sarili natin sa kalagayan na kung noon ganito ako, masigit pa. Diba? At mas nakaka-excite po yun. Na maraming gustong ituro sa atin ng Panginoon. Pero yung sa pagkain, kanya-kanya na tayo dun. Yung appetite sa pagkain, pero yung appetite po for the spiritual things
spiritual food na binibigay ng Panginoon ay dapat manatili po sa puso ng bawat isa. So it is just a reminder to all of us. Hindi po, and kung sabihin po natin na parang minsan offensive yung pagkakasabi na dapat yung mga dating, wala po tayong pinatutungkulan nun. It's all about being reminded by God. Kasi kapag hindi tayo paalalahanan, hindi natin magagawa yung tama. Kung hindi natin nakikita na medyo nalilihis na pala o nagano tayo. So lahat ng unang iyan ay may pag-ibig po na pinapahayag sa bawat isa sa atin. At ito po ay pag-ibig ng Diyos na gusto niyang maranasan ng bawat isa. So, manatili po tayo at tayo po'y patuloy po na sumamba at kung magkakaroon ng pagkakataon na mag-involve sa ministry, mag-involve po tayo. Yun lamang naman po. Amen? So, I hope na ngayong pong gabi ay meron po tayong natutunan at salamat sa Panginoon. So, tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po, O Diyos, sa kabutihan at katapatan niyo sa amin. And even for the opportunity, O God, that we can hear your word and mga kapahayagan, mga paalala, Panginoon, nagmumula sa iyo. Lord, patuloy po, Panginoon, na wala po kami ibang panalangin kundi ang makapanatili kami sa kalagayan na sumusunod sa kalooban mo. Being your disciple, we admit, Panginoon, na hindi po madali. Bilang lingkod mo, Panginoon, hindi po madali, Panginoon, na sumunod sa iyong kalooban. Sapagkat minsan, yung kalooban mo, Panginoon, it requires patience, it requires humility, it requires, Panginoon, yung kalagayan na aalisin namin, i-deprive namin yung aming mga sarili, Panginoon, ng mga bagay, para lamang po, Panginoon, masunod namin ang iyong kalooban. Na minsan yung mga bagay na yon hindi naman talaga nakatutulong sa amin kaya ninanais mong maalis sa amin. Pero minsan nagkakaroon kami ng pride at ayaw namin, Panginoon, sundin yung kalooban mo. Pero nagpapasalamat po kami na hindi nagbabago ang iyong pag-ibig, Panginoon, sa amin. That you have said in your word that if we abide in you and you abide in us, Lord, ang lahat ng pangangailangan ng bawat isa, Panginoon, ay patuloy mo pagkakalob. Salamat po, Panginoon, sa iyo pong mga salita na nagbibigay ng assurance sa bawat isa po sa amin, na anuman ang dumating sa amin, Panginoon, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. At ikaw, Panginoon, ang may hawak ng aming pong kinabukasan. Kaya naman wala po kaming ibang dapat gawin, kundi, Panginoon, magpakadalubhasa sa aming pong sa pamagitan at pangunguna ng Santong Espiritu, magpakadalubhasa, Panginoon, sa aming relasyon sa iyo. Meaning, Panginoon, magbigay kami ng panahon na mas lalo ka pang makilala namin. Magbigay kami ng panahon para lalo pa naming maunawaan, Panginoon, ng mga kalooban mo at ninanais mong ipagawa sa bawat isa po sa amin. Maraming salamat po, O Diyos, sa buhay po ng bawat isa na narito ngayong gabi. Salamat po na sa kabila ng kaabalahan, kabila ng marami pong ibang bagay pa na dapat gawin ay pinili, Panginoon, na dumalo sa iyong gawain. Maging sa mga kapatid po namin na nagbibigay ng panahon, Panginoon, sa pakikinig ng iyong salita. Salamat po sa kanila pong buhay na marami po sanang ang sanlibutan ay maraming iniaalok, Panginoon, that gives us comfort, pleasure, O God, pero pinili, Panginoon, na magbigay ng panahon, oras, Panginoon, para mapakinggan at mapaalalahanan ng iyong salita. Maraming salamat po, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa at sa mga kapatid po namin na nakatunghay sa FB live streaming at maaabot, Panginoon, ang mensahe pong ito. You bless them, O God, in the name of Jesus. Panginoon, pagpalain niyo po sila sa anumang pangangailangan po nila sa bawat araw ng kanila pong buhay at lagi po silang pag-ingatan. Maraming salamat din po, Panginoon, maging sa aming pong pagkakaloob. Ikaw po ang siyang maluwalhati, Panginoon. Ikaw po ang mapagbalikan ng pasasalamat at pagpupuri, samantalang alam po namin, Panginoon, na ikaw ang pinagmumulan ng lahat ng biyayang aming ipagkakaloob din. Lord, maraming salamat po, and we pray, Panginoon, maging sa kanila bishop, Panginoon. Lord, let your traveling mercy be upon them, yung protection, O God. Panginoon, ay maranasan po nila at makauwi po sila, Panginoon, ng ligtas, mapayapa, punong-puno ng kagalakan sa kanila pong mga puso. Panginoon, maging sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay, ngayon pong gabi, sa iyo po namin, Panginoon, tinitiwala ang aming pong mga buhay
habang patuloy po kami nagbabalik sa iyo, Panginoon, ng lahat ng pasasalamat, pagpupuri at pagsamba. Natatangi lamang sa isang Diyos na punong-puno ng pag-ibig, punong-puno ng kagandahang loob. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, ang lahat po'y magsabi ng Amen and Amen. So God bless you po. See you on Sunday.